natin pwedeng tawaran yun. Yung aking naipagawa sa kabanatuan. Yung eskwelahan. Aral ng aral yung mga magulang na hindi lang nung ipaliwanag natin sa convention center, noon lang nila naintindihan na yan palang mga eskwelahan na yan na pinag-aaralan ng anak nila. Hindi DepEd ang gumawa. Ang gumawa pala ay ang lungsod ng Cabanatuan. Pondo ng lungsod ng Cabanatuan. Pondo ng lungsod ng Cabanatuan para sa DepEd na pinipintasan pa nung iba pag ang pintas nila mataas yung amilyar na hindi nila naintindihan na yung bawat piso, bawat 1,000,000 44% ay napupunta sa pagpapagawa ng naturang eskwela na yan. Yun lang ang sikreto kung bakit ang Cabanatuan ay nakapagpagawa ng mga yan. Walang public works and highways dyan na pondo. Wala. Kaya nga, pagka nagbibiro ako, sira kayo ng sira, daan naman kayo ng daan sa kalye kong pinagawa. Sira kayo ng sira. Ang mga anak nyo ay nag-aaral sa mga eskwelahan kong pinagawa. Yun ang aking biro. Pero yung wala ako sama ng loob. Dahil kasi hindi ko nilagyan ng malaking bergara yan. Kaya nga sabi ko, ngayon, lagyan na ng malaking bergara. Para maintindihan ng mga bata. Hindi ba, Arman? Tama po. Lalo na po ngayon, POJ, sabi nyo nga po kanina, 25 small bridges. Then, meron po kayong pinagawang 2 mahabang tulay. Oh. At yun ngayon po, yung pinaka-latest, first in Nueva Ecija. First flyover po sa may Lakewood. Ay, 2 yung magiging flyover. Tapos na po yung isa. 3 yung magiging flyover. Yung isa, tapos na. Yung pangalawa, matatapos na yun. At yung tulay, papuntang Kalibambangan, yung krusohan na yan. At yan po ay yan po yung parte po ng singsing na daan po na pinagplanuhan nyo noon pong 1998 na ngayon po ay naisakatuparan na at kitang-kita na po at napapakinabangan na rin po ng taong bayan. At POJ, ito po ay alam namin national government po ito, no? Itong Valdepuente Bridge. National government, actually regional ng DPWH po ang may pananagutan nito. Pero may say din po kasi ang kongresista pagdating sa, 'di ba, sa mga national. Ngayon po kasalukuyang may problema yung lumang tulay dito sa Valdepuente Bridge. Anong pangalan may na yung butas. May butas, lumala na po yung butas. Ngayon doon sa bagong paggawan tulay, doon naman ang nagkaka-choke yung ating mga kababayan, mga motorista. Ano po kaya kung sakaling kayo na nakaupo, ano pa naman yan? July pa kayo, anong nakikita niyo solusyon? Nakita na ni Ria yan. Ang problema, hindi pa natatapos, nagkaroon ng butas yun. Nakaayos na yan para gamutin yung lumang tulay. Hindi nga lang pa pwede na itong hindi pwede ngayon. Kaya kailangan talaga. Meron na pong nakalinya na gagawin. Okay. Ang nakapanginaya nga yung Santa Rosa Bridge. Kung pakikita mo yung Santa Rosa Eliseo Trinidad, dapat tapos na yan Ano ba fully funded yan? Kaya ang naging hindrance? Right of way. Okay. Kasi nga, puro politika. Puro, kita mo, may mga ilaw pa Ang ganda sa gabi niyan, Arman.
May ilaw eh. Ito yung nakaparallel din yan pero medyo malayo ang distansya ano po dun sa kasalukuyan tulay, no? Barangay La Puente sa kabilang side. Tapos Valenzuela. Gaano karami ang yayaman dyan. Baga dinaanan yan. Naalala ko yung flyover po dun sa may dun sa may Lakewood. Mama, sikat na sikat sa motovlogger ngayon. Gandang-ganda sila dun POJ. Kahit nagbabike yung mga motorista o kaya naka-motorsiklo talaga, pupunta rin, inaakyat na yun at nagpapalitrato. Oo, nagbibideo. Kaya no? First po yan sa Nueva Ecija. Oo. Tsaka kitang-kita yung angulo ng simbahan. Pero yung four wheels engineer, di pa pwede dyan. Meron pa po kasi gumagawa doon sa gilid eh. So pagka inopen natin, baka ma-accidente naman yung mga gumagawa. Kasi yung pinipinish yung gilid nung dahil sa telasik ng mga asphalt. No, parang naiingit na yung mga naka four wheels dun sa mga naka-bike eh. Baka pag inopen sa four wheels, maghintuan doon sa Magpapapicture doon. Picture. Magkakaroon ng traffic sa taas. Instagrammable, ka nga. Tsaka inaaraw-araw ng mga vlogger ang punta dyan. Araw-araw may mga nakapost dyan. Talaga nakakatuwa at napakaraming vlogger ngayon na gumagawi dyan. Ayan, katulad. Ayan, oh. Ayan ako eh. Si boss yan. Asama ako. Mukha kasi kung yagit. Ay, nakataas po. May bicycle lane pa. Okay, bicycle lane pala yun. No? Nakakatuwa. Talk. Discuss your problems, Attorney Maita. So, ang dami talagang vlogger dyan, daming Kaya nga sinasabi ko, at kung titingnan mo, tingnan po nyo, yan nyo, makikita nyo yung tulay nung Minatula. Meron yung litrato namin ni Mayor Lonlon Marcelo. Pakikita lang, i-forward mo muna to. Ayun no, habang bababa riyan, makikita mo yung tulay ng Minatula. Ayun. Ayun bang bumaba? The late Mayor Lolon po ba ng Santa Rosa? Kasi, 1 kilometer, bukid lahat yan. 1 kilometer. Makikita mo yan, ha? Yan tulay na yan. 1 kilometer. 24 years ago, nagkamay kami ni Mayor Marcelo. Dahil sa ikabubuti yan, ng tiga Santa Rosa, ng tiga Gapan, ng tiga San Leonardo. Dahil ang labas yung Tabatig bukid yan eh. Gusto mo makita yung video na Mayor Marcelo? Kaya ko pakita sa iyo, Milo, yan. Pinaghirapan, pinag-isipan lahat yan eh. Ayan o. At lahat po yan, POJ, pondo po ng lungsod ang ginamit. Pondo lang ng lungsod ng Cabanatuan.
no national help sa mga eskwelahan, no national help sa mga kalsadang pinagawa rito. Pareho pala kayong batang mayor dito, sir, nun. Oo nga eh. Nalulungkot lang ako si Mayor Marcelo ay kinuha ng COVID. Panahon ng COVID. Yeah, POJ, isang halimbawa po yan ang tinatawag nating good governance. Na kung titingnan po natin yung naging accomplishment nyo po magmula noong 1998 na talagang isang patunay at isang ehemplo na po pwede pong gayahin ng mga incoming kung paano po yung tinatawag na good governance. Dalawang word lang po siya, good governance, pero napakalawak po niya in terms of infrastructure projects, in terms of health program, education program, at yung pong sinabi nga po natin, ang ginamit ng pondo ay lungsod. So, ibig sabihin po, yung tamang paninihala, sabi nga ni Attorney Edwin, ng pondo ng lungsod ay naiyayos po ang ating lungsod. Yung kung 6 na bilyon piso yung gustong ipakain ng lalawigan, yun ang pondo nila kunyari. Sa 240 million a day. Sa cherry bag pa lang. Wala pa yung gas fee. Anak ng tupa. Ubos na. Hindi nila kaya yun. Wala nang gagawin yan. Yan daan na yan. Yan ang unang local highway na tinatawag na Pangakong Tinapad Highway, Vergara Highway kung gusto. Ang Lusot Kalibambangan. Kauna-unahan din na local highway na magtatap yung national highway. Kaya nga yung mga tiga Natividad, tuwan-tuwa eh. Dinadaanan nung Natividad yan. Matutuwa rin yung tiga Talavera. Kaliwat kanan, may madadaanan sila. So pag wala kang business sa loob ng Cabanatuan, galing ka ng San Leonardo na yon, bagsak mo na Talavera, sir, no? Hindi mo na kailangang magdulot ng traffic o maipit sa traffic dito sa sentro. Okay. Dami na. Puntang Dalampang yan. Ang baba niyan, mayap-yap. Diretso na ng Kalibambangan. Butas na. Mag-mic ka, Pepe. Dinaanan po namin lahat yan, lugar na yan, nung nagko-cover po ako. Kaya natuwa po ako at napakaganda ka ako ng lugar na to. Yung mga lupa ka ako na to, mamamahal, sabi ko nga. Gumanong kami, napakaganda rin pa rin ka ako dyan. Kahit saan ako dumaan meron eh. Bumili ka na sana ng lupa doon. Oo, kung may pera lang ako, bibili ako lupa. Ito po ang kahayagan ng mabuting pamamanihala ba, attorney? Mabuting pananalapi at mabuting pamamahala. Ang termino nung aking ama, sa mabuting pamamanihala, hindi ako naniniwala na susukdian ka ng taong bayan ng masama. Ito namang
Eto mga kalaban natin, may kanta ko. Yung kanta kong Francis, ano ba yung gusto kong kanta? Hindi na natuto Puro pamimintas Wala naman pinagawa Hindi na natuto.